400 taon na ang nakakalipas mula nagsimula ang kasaysayan ng Cebu. Ang pangalan ng lalawigang ito ay nagmula sa salitang Cebu na nangangahulugang taba ng hayop. Ang kanilang opisyal na wika ay Cebuano. Bago pa sila sakupin ng mga Kastila, ang Cebu ay sentro na ng kalakalan. Mayroon na itong panlipunang istruktura noon pa man na ang tawag ay barangay. Ang barangay ay binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Ang dato ang pinuno ng barangay. Siya ang responsable sa mga desisyon at proteksyon ng kanyang kinasasakupan. Kadalasan, ang nahahalal na dato ay ang pinakamayaman sa lugar. Bukod sa dato, mayroong mga tinatawag na timawa na nangangahulugang malalayang tao. Ito ang mga gitnang klase na hindi maituturing na mayaman at hindi din naman maituturing na mahirap. Ang pinakamababang klase sa istruktura ng Cebu noon ay ang mga alipin. Ito ang mga mahihirap na nagsisilbi sa dato at sa kanyang pamilya. Noon, ang mga tao sa Cebu ay tinatawag na pintados dahil sa mga tattoo nila sa katawan. Ang mga alahas ay ginagamit hindi lamang ng mga babae pero pati na din ng mga lalaki. Noong taong 1521, si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga alagad ay dumating sa Cebu. Sila ay malugod na tinanggap ni Raja Humabon at ang kanyang komunidad. Sila ay naimpluwensyahan at lumipat sa pagiging Kristiyano. Subalit, hindi malugod na tinanggap si Magellan at kanyang mga alagad sa isla na Mactan. Nagkaroon ng digmaan at siya ay napaslang ni Lapu-Lapu na siyang pinuno ng panahong iyon. Ang Cebu ay nanatiling malaya hanggang sa pagdating ni Manuel Lopez de Legazpi noong taong 1566. Simula noong taong iyon, nagsimula na ang transformasyon ng Cebu sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Nagtayo ng mga simbahang pangkatoliko na pinamumunuan ng mga pari. Ang mga paring ito ay may karapatan din magdesisyon katulad ng mga pinuno ng gobyerno. Nagkalat din ang mga bantay upang maiwasan ang pagsugod ng mga Moro. Subalit, sa kabila ng mga paghihigpit ng mga Kastila at mga pari, noong panahong ding iyon nagsimula ang mga fiesta at ang pagtayo ng mga paaralan para sa mga kabataan. Sa pagdating ng taong 1872 hanggang taong 1876, nagkaroon ng kilusang propaganda laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Iyon ang naging dahilan ng pagtigil nito. Ang natitirang bahagi ng kasaysayan ng Cebu ay katali ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, napatunayan ang katapangan ng mga Cebuano. Ang lalawigan ng Cebu ay matatagpuan sa gitnang Visayas. Ito ay 584 kilometro mula sa Metro Manila. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga Cebuano ay ang pangingisda. Noong taong 2010, naitala na ang populasyon ng Cebu ay 2,619,362. Ang karamihang naninirahan sa Cebu ay mga hindi katandaan at mga kalalakihan. Ang Cebu ay kilala sa kanilang lechon, kaya tinawag itong kapital ng lechon ng bansang Pilipinas. Kilala din ito sa kanilang danggit o pinatuyong isda. Sikat din sila sa kanilang dried mango, chicharon, otap at chorizo de Cebu. Dahil sa kasaysayan ng lalawigang ito, tinagurian silang Queen City of the South. Naging sikat din na pasyalan ang Krus ni Magellan at Chinese Temple. Kilala din ang Cebu sa sinulog o fiesta ng Santo Niño. Madalas din puntahan ng mga turista ang bayan ng Oslob dahil sa magigiliw nitong whale sharks, ang bayan ng Budian dahil sa maganda nitong Kawasan Falls, at ang Lantaw Floating Restaurant dahil sa malinamnam nilang pagkain.